si B, 17 taong gulang, mula sa lungsod ng Pasay sa Manila. Isa sa mga nakakatakot na bangungot ng buhay ay ang mga madilim na karanasan. Mga sitwasyon na hindi hihilingin mailagay ang sarili. Bata at inosente. Mahilig sa pagkulay, paglalaro, at pakikipagkaibigan. Ganyan ko maihalin tulad ni B ang bahagi ng kanyang memorya mula sa pagkabata. Nung bata ako, masayahing bata daw ako. Sabi ng mga magulang ko, sabi ng pamilya ko, sabi ng mga kaibigan ko, mga tao na nakatira sa Pasay. Nakatira kami sa masasabi kong squatter area kasi dikit-dikit lang yung mga bahay doon. Literal na nakahiwalay lang ang mga bahay-bahay ng kada pamilya sa plywood lang. Sa maagang edad pa lamang ay nakitaan na si B ng mga di pangkaraniwang galaw tulad ng paglalaro ng mga Barbie doll, Chinese garter, at lutu-lutuan na di gaanong ginagawa ng mga lalaking bata. Kakaiba yung mga laro na Chinese garter, na maglalaro ng manika. Hindi naman din daw ako babae. Kaya bakit daw ako nakikipaglaro ng mga ganon? Sadyang inaasar-asar lang ako na ito, si B, malambot. Ito si B, parang hindi naman siya katulad ng mga ibang lalaki. Maraming sitwasyon na kung saan pinipilit ko sarili ko na magbago para sumiksik sa kung ano yung sinasabi nilang tama. May mga pagkakataon na favorite color ko kasi talaga ang kulay rosas. Kasi meron akong damit na rosas At may kulay rin siyang berde. Tapos parang yun yung sinasabi kong excuse para sa kanila na suotin to, para hindi nila mahalata. Naging tampulan ng tukso si B at nagbigay rason para magkaroon ng pagkalito sa kanyang tunay na sarili. Sobrang sakit kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar Iniisip ko noon talaga, nangingibabaw yung paniniwala ng iba. Kasi sa paniniwala ko, dahil mas nakakatanda sila, tama sila. So sa sobrang nakakalito siya, nakakasakit siya, kasi hindi mo alam kung ano nga ba. Isang sitwasyon, umiyak talaga ako nun sa lola ko. Ma, bakit hindi mo ko kayang mahalin bilang ako? Bakit parang sa iba kong mga pinsan na lalaki na sinasabi nung tama, parang kayang-kaya ninyo siyang mahalin? Bakit ako, hindi ba ako karapat-dapat na mahalin porket ganito ako? Bakla o bading. Iyan ang mga nakagawian na itawag sa mga lalaki na may makulay at malalambot na katauhan. Kaya maituturing na kabilang na rin dito si B. Ang lamya, masyado daw malambot, hindi daw masyadong lalaki yung galaw ko. Grade 9 na ako, ng junior high school. Doon ako unti-unti ko nang nilabas sarili ko sa pamamaraan ng pagmi-makeup. Naglalagay na ako ng kolorete sa mukha ko ng paunti-unti. Tapos nagdadamit-damit na rin ako ng pambabae, unti-unti. Hanggat sa unti-unti na lang a-accept ako bilang ako. Nung nag-CR ako, meron kasi nung malaking drum ng puno ng tubig. Tapos may mga lalaki akong kaklase na lagi nila akong binubuli. Tapos ang ginawa nila, ang dami nila nun pinapaligiran nila ako. Tapos nilublob nila ako dun sa may tubig na drum. Hindi nga alam ng lola ko na bakit ako umuwing basa. Kasi ayoko sabihin. Ang isang lipunan na hindi pa handa para sa ganitong uri ng pagbabago at pagkakakilanlan ay maituturing na isa sa mga hadlang para makamtan ni B at ng iba pa niyang kabahagi ang kalayaan at pagtanggap. Mahirap kung tutuusin na araw-araw susubukin na takpan ng mga kolorete sa mukha ang hiya at takot na nararamdaman. Pakiramdam ko nun ako lang yung lumalaban Pakiramdam ko ako lang yung nakakaramdam ng ganito Kasi buong buhay ko, wala pa akong nakikilala masyado na katulad ko. Kaya feeling ko, pinag-iwanan ako ng mundo. May tuturing ni B ang mga diskriminasyon at tukso bilang parte na ng kanyang araw-araw na buhay. Para sa kanya, pagpili ang pag-unawa. Hindi natin may pipilit sa ating kapwa. Tinanggap na ang tawag ng bahaghari at inumpisa ang lakaran ng bawat daan, kumurba man o bali-baliko. Para kay B,
Mas handa na siyang salubungin ng bawat umaga ngayong mas kilala na niya kung sino siya at ano ang mga kaya niyang gawin. Wala akong ibang choice kundi eto ako eh. Kasi kung mismong manalo yung isang panig ng sarili ko na malito, edi mabubuhay ako sa buhay na puno ng kasinungalingan. 6 na taong gulang, 5 taon na pagdurusa at 7 taon na nakikipaglaban para sa hustisya. Para kay B, hindi lang kamusmusan ang nawala sa kanya, ngunit pati na rin ang sariling pagkakakilanlan. Isiniwalat niya ito sa isang nakagigimbal na pahayag mula sa kwentong kanyang nakaraan. 6 na taon gulang ako, naglalaro ako sa labas, may dumaan na nagbebenta ng sorbetes. Tinanong ko sa lola ko kung pwede ba ako bumili. Sinabi niya oo, then yung pumasok na siya sa loob ng bahay namin. May lumapit sa akin na lalaki. Yung lalaki na to, sobrang malapit siya sa pamilya namin. And nung wala nang mga ibang tao pa sa labas, tinanong niya ako kung pwede ko ba daw siya samahan. Para samahan siya, may papakita daw siya. Tapos nung pumayag na ako, dinala niya ako dun sa kanila, sa kwarto nila, sa bahay nila, sa taas. Kasi sa baba kami nakatira eh. Then pagtapos nun, pinilit niya akong maghubad. Sinabi niya kung hindi ako maghuhubad, papatayin niya ako, sasaktan niya ako, papatayin niya yung lola ko. Napilitan ako na maghubad. Pagtapos nun, pinilit niya akong gawin ng mga bagay na ning kailan hindi ko gugustuhin na gawin. Pero hindi ko talaga nakayanan na magsumbong. Natatakot ako na baka ako pa yung masisi sa krimen na ginawa sa akin. Natatakot ako na baka ako pa yung maging mali sa nangyari sa akin. Hindi kaagad nakapagsumbong ang batang si B dahil sa labis na pagkatakot mula sa mga pagbabanta. Kinimkim at itinago sa loob ng 5 taon. Nang mag-grade 8 si B, pagkatapos ng kanyang klase, ay nakaramdam ito ng lakas ng loob na magsabi sa kanyang guro. Matapos nito, tinulungan at ginabayan siya ng kanyang guro upang makapagsabi sa kanyang pamilya. Ay lola nun, ma, binaboy ako. Tapos nung iniisa-isa niya lahat ng mga lalaki sa buhay ko, maski tatay ko, maski lolo ko, lahat ng lalaki sa buhay ko, hindi niya binanggit yung lalaking mismong gumawa sa akin ng krimen. Then, nung September 13 na, doon ako naglakas loob na magsabi, ma, kung sasabihin ko ba sa'yo to, susuportahan mo ba ako? Paglalaban mo ba ako? Sinabi niya oo. Then kinuwento ko sa kanya kung ano yung nangyari sa akin. Na kung sino na rin ang gumawa sa akin ng krimen. Nagsampa sila ng kaso laban sa taong umabuso sa kanya. Sinimula ng laban at umabot ito ng halos 7 taon dahil sa mabagal na prosesong sistema ng hustisya sa bansa. Ayon sa datos, Pilipinas ang isa sa may matataas na kaso ng child abuse and harassment sa mga kalapit bansa sa Asia. Tayo rin ang bansa na kabilang sa mga listahan ng bansang marami pa ang mga nakabinbin na kaso at hindi pa umuusad hanggang sa ngayon. Paulit-ulit siyang minumulto nito dahil sa labis na pagkawala at pagkawasak. Nahanap ni B ang kanyang pansamantalang silong sa gitna ng unos, ang sining. Sumali ako sa mga student council. Sumali ako sa mga organisasyon na kung saan mga organisasyon na ito ay nakatulong sa akin para mag-develop ako bilang isang tao, bilang isang leader. And doon sa mga organisasyon na yun, nakakilala ko ng mga tao na tumulong talaga sa akin na ilabas ang totoong ako, isinag ang totoong liwanag na meron ako, at gamitin yung sinag na meron ako para ilawan ng ibang tao. Pag pinapakinggan ko kasi yung mga bawat liriko ng mga music ang pinapakinggan ko, nakaka-relate ako eh. Sabi ko, parang ito yung nararamdaman ko sa puntong to ng buhay ko. At parang pag, if ever rin, yun rin ako kumukuha ng lakas ko. Lilibang ako, parang nawawala ako dun sa pag-iisip ko na nakakatakot.
parang pag ginagawa ko yung mga bagay na ginagawa ko, pakiramdam ko na okay ako eh. Itinuon ni B at ginamit na sandata ang sining para unti-unting umusad at bumangon. Naging sandalan niya ang musika na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na magpatuloy. Batang 6 na taong gulang, 5 taong pagdurusa, 7 taon bago nakamit ang hustisya. Nitong nakaraang taon, tuluyan nang nakulong ang taong ng abuso kay B at napatawan ng 14 hanggang 17 taong pagkakakulong sa kasong child abuse at nararapat na magbayad ng 300,000 Philippine peso para sa nagawang pinsala. Ito ay naaprubahan ng korte at mula sa kamay ng batas, pinatawan siya ng guilty. Sana yakapin natin ang isa't isa ng may pagmamahal. Walang pwesto sa lipunan natin ang mga tuwag. Para sa lahat ng rape victim survivors, ilaban ninyo. Maging matatag kayo. Dahil importante yung kwento. Yan yung pinakamalakas na sandata na meron ka laban sa mga taong umaapi sa'yo. Sa wakas, natapos na rin ang dilim at nagpaalam na ang mga anino. Ngunit ang malaking sugat na ito sa pagkatao ni B ay habang buhay na niyang daladala at naisibahagi ang kwento ng katapangan sa pamamagitan ng sining at paglikha. Sana ang mga batang katulad ko na bading, na biktima rin ng karahasan, mapanalo nila ang bawat laban na meron sila. Para sa kanya, ang laban na ito ay para kay B. Sa pagsikat ng umaga ay sasapit ang paglaya, lahat ng kapos masisira, dito na matatapos ang dilim, ang anino. Na manahan muli ang patangka ay nais makamtan ang yakan Sa aking piling, ang aking mo buhay. Sa pagsikat ng umaga ay sasapit ang paglaya, lahat